lahat ng posisyon kabilang ang Senate presidency. Ngayong umaga sa ikatlong sunod na araw na hindi pagsipot ng mayorya sa plenaryo kahapon, dumating ang isa nilang miyembro na si Senator Chis Escudero. Agad na nagtipo ng mga senador matapos mabuo ang quorum ng 12 senador. At ang kanilang first order of business, bakantehin lahat ng posisyon kabilang ang Senate presidency. Ngayong umaga, kanya-kanyang eksena. Paano mo babakantehin yung Senate presidency kung di ka ba naman tanga, elected ang Senate presidency? Hindi naman ini-elect yung mga committee positions. Ang ini-elect yung Senate presidency. So hindi nyo matatanggal yung Senate presidency dahil according sa Constitution, kailangan ng 13. Na naman ang mga senador. Si Acting Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Ayun, Senate President Pro Tempore. Yun ang pinalitan mo. Hindi Senate President. So kung ikaw ang Senate Pro Tempore, acting, at walang acting Senate President, ibig sabihin, ang Senate President, yung current na Senate President, which is Cayetano. So kung si Cayetano ang Senate President, until now, acting ka lang, sino masusunod? Yung acting o yung actual na Senate President? Yan, naninindigang walang Senate President. Nagpatulong din daw siya kay DILG Secretary Remulla magbantay sa Senado sakaling muling magkagulo. Ayun, nagpatulong siya kay John Vic para magpantay sa Senado. Nagpuntang mag-isa si Gago para bantayan yung Senado. Putang ina niyan. Sige. Nagpunta siya mag-isa doon para bantayan. Nabantayan mo ba? Tapos sasabihin mo, uuwi ka. Gago ka, pinapunta ka nga dyan para magbantay, tapos uuwi ka. Baluktot yung mga nyo eh. Para nga sa detalye, may express report mula sa Senado mismo. Si Mayan Los Baños. Mayan, ano bang latest dyan? Ano pa bang mga sinabi nga ni Senator Gatchalian? Yes, Nikki, maagang nag-press conference si Acting Senate President Win Gatchalian ngayong araw at ang panawagan niya sa lahat ng mga kasamahan niya dito sa Senado, magkaisa sila at... Gago, mananawagan ka na magkaisa nung nakuha nyo na yung pwesto. Pero nung hindi nyo pa nakukuha yung pwesto, putang ina ninyo, ayaw nyong magkaisa. Ngayong nasa inyo na kunyari, yung illegal nyo nang nakuha, gusto nyo makiisa sila sa inyo, puking ina nyo. Nung dati kami, nangihingi kami sa inyo na makiisa kayo sa amin, hindi kayo nakikiisa eh. Binababoy yung Senado, binabaril yung Senado, hinuhuli yung senador. Pumapasok dito yung hindi naman dapat pumasok dito. Tapos, nanghingi kami sa inyo na samahan nyo kami. Kailangan nating ipakita sa Pilipinas at sa gobyerno na hindi nila tayo dapat ginaganito. Putang ina nyo, hindi nga kayo sumama eh. Nung nagkaputukan yan, sabay-sabay nga kayo nagsilayas eh. Tapos ngayon, na kayo yung leadership, gusto nyo magkaisa? Tanga yarn. Puti sana kung nakiisa kayo noon. Hindi eh. Umpisa pa lang ni Cayetano, putya, pinabababa nyo na. Hindi pa nagsisimula magtrabaho yung tao, pinabababa nyo na. Bakit? Buti sana kung after a month or two, nakita nyo na talagang sablay siya. Hindi eh. Unang araw pa lang, putyang ina, binabalasubas nyo na yung tao eh. So anong ibig sabihin nun? Ayaw nyo lang talaga sa kanya. Hindi naman pwedeng ganun. Binoto yan na majority ng mga senador eh, tapos ayaw nyo sa kanya. Kung gusto nyo talaga ng maayos na Pilipinas, i-disregard ninyo yung inyong political alignment, tapos papabayaan nyo na i-prove niya yung sarili niya. Senate President ka, sige, pakita mo na karapat-dapat ka dyan. Paano niya ipapakita karapat-dapat siya? Sa ilang linggo na siya ay Senate President, puta, mula umpisang araw hanggang ngayon, hinaharas nyo sila. May pa-walk out pa kayo. Tapos magre-request ka, Win Gatchalian, ng pagkakaisa. Gago ka ba? Paano ka mag-wish ng pagkakaisa kung putang ina itong mga bibig ng mga tulpo hindi humihinto sa pagbatikos kay Alan Peter Cayetano? Tapos sasabihin nyo, di ba alin na magsilipatan lahat, wag lang si Alan Peter Cayetano? So galit lang talaga kayo kay Alan Peter Cayetano. Bakit? Corrupt ba si Alan Peter Cayetano? Magnanakaw ba si Alan Peter Cayetano? Babaero ba at manyakis ba si Alan Peter Cayetano katulad nung magkapatid na tulpo? Hindi naman. Makadiyos man yung tao, bakit nyo ayaw sa kanya? Kasi nga, ayaw nyo na walang basbas ng Malacanang yung liderato dyan sa Senado. Sanay kasi kayo na busog kayo eh. For the first time, nagkaroon ng isang Senate President, for the first time since 2022 nagkaroon ng isang Senate President na hindi kontrolado ng Malacanang. Ayaw nyo nun. Kasi unang-una sa lahat, ayaw nyo dahil hindi nyo pwedeng i-push yung inyong mga political agenda.
O ayaw nyo pang matuloy yung flood control. Sabi ko nga, hindi na tungkol sa impeachment eh. Hindi na tungkol sa impeachment yung itong pagpapalit-palit ng liderato na to. This is all about the flood control scandal investigation. Ayaw na kasi talaga nila na mag-imbestiga eh. Pinatatagal na lang ni Ping Lacson yan kasi pagtawid ng 2027, mga bossing, pagtawid ng 2027, busy na yung lahat ng tao sa pagpangangampanya sa mga kandidato nila para sa 2028. Kaya dinidelay nila ng dinidelay yung flood control scandal na yan. Ayaw na nila mag-conduct ng hearing. So, ngayon, nung nakuha ni Cayetano, ibinigay kay Marcoleta, takot na takot sila. Bakit sila takot na takot? Mamaya, papakita ko sa inyo. Magtrabaho na ulit sila. Nikki, yan ay matapos magkapalitan ng liderato kahapon nang makabuo ng 12 na senador ang kampo ni Senator Gatchalian matapos ngang umanib sa kanila si Senator Chis Escudero mula sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ni Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng rules habang walang nahahalal na Senate President ay may kapangyarihan siya bilang Senate President pro tempore na gampanan ang trabaho ng Senate President maging sa pagpirma ng mga... Wala na, Win. Nasira ka dyan, Win Gatchalian. Kung ako sa'yo, hindi ka pumayag eh. Hindi ka pumayag kasi kudita, ayan yung tanga o yung boyfriend niya. Puta, nakaganon na naman. Akala mo si Captain America. Puta, nung dumating si Robin na bakla. Robin, late ni Robin eh. Hindi mo na itulak. Putsang inang yan. Gym ka pa ng gym. Huwag ka na mag-gym. Mag-gym ka na lang. Uminom ka na lang ng gin. At pagbibigay ng orders o utos sa mga Senate staff. Hindi rin daw napapahina ang Senado sa pansamantalang pagkabakante ng Senate presidency. Para kay Gatchalian, kailangan nilang ipagpatuloy ang trabaho ng Senado. Lalo't maraming nakabinbin pang panukalang batas na hindi na umabot sa pagpasa dahil nag-adjourn na ang sesyon kahapon. Samantala, Nikki, makikipag-usap daw si Gatchalian sa Kamara para ipunin ang mga panukalang batas na kailangang ipasa sakaling magpatawag ng special session ang Pangulo. At sakaling ang matuloy ang special session at makabuo na ng 13 na senador sila Senator Gatchalian sa kanilang panig, maaari na raw silang maghalal ng Senate President. So wala kayong hinalal na Senate President. So sino Senate President? Di si Alan Peter Cayetano pa din. Hindi naman siya namatay. Kasi kailangan daw mamatay ka, ma-expel ka, o kaya ikaw ay tama no, mamatay. O, ma-expel. At saka ano pa yung isa? Basta tatlo yun. Tatlo lang ang pwede para mawala, mag-resign, ma-expel, mag-resign at mamatay. Neither, dyan sa tatlong yan, nangyari kay Cayetano, buhay na buhay naman si Cayetano. Tapos, hindi naman siya nag-resign. Tapos, naman siya, hindi naman siya, senador pa rin naman siya, hindi naman siya in-expel, katulad ni Kiko Barzaga. Therefore, walang grounds para matanggal si Alan Peter Cayetano kasi ang makakapagtanggal lang kay Alan Peter Cayetano ay yung majority ng 24, which is 12 plus 1, 13 at the very least 13. Kung 14, sure ball na yan. 15, 16, 17. Pero at the very least 13 senators para mapatanggal mo siya. At dahil 12 nga lang kayo, hindi nyo pa rin siya napapatanggal. So sino ngayon ang may authority diyan sa Senado at sino ang legitimate na dapat na nagbibigay ng mga utos diyan sa Senado? Siyempre si Alan Peter Cayetano pa din. Bobo ka pala eh. Tangina, umpisa pa lang Win Gatchalian, tanga ka na eh. Paano na kaya kapag nag-preside ka? Imagine mo si Win Gatchalian ang magpe-preside na presiding justice diyan sa impeachment ni VP Sara. Hindi abogado. Gunggong, iniwanan nga ng syota niya yan. Di ko alam kung baog o mabaho hininga kaya iniwanan ng o baka malitang kargada kaya iniwanan ni Bianca yan eh. Paano yun, di ba? O kaya nga yun nga yung sinasabi natin eh. Okay nga eh na si Alan Peter Cayetano ang magiging presiding justice diyan sa presiding judge diyan sa impeachment ni VP Sara kasi at least maintindihan niya yung mga bagay-bagay tungkol sa batas. Pag may mga objection, may mga petition at may mga ganito ganyan, kaya niyang alam niya kung paano niya i-manage, i-handle dahil kabisado niya yung pinag-aralan niya yung kabisado niya yung konstitusyon. O ikaw, Gatchalian, pucha, magaling man lang kayo maglitsyon eh. Yung litsyon, may litsyon baboy kasi yung mga yan, Gatchalian eh. O yung Gatchalian na litsyon, hindi naman masarap. O yun lang naman, walang hiya ka. Paano na yan? O anong gagawin mo ngayon? Diyan pa nga lang, umpisa pa nga lang, pinauwi mo yung mga empleyado, walang umuwi. Sinabi mo, walang makakapasok at dahil illegal yung Blue Ribbon Committee na nakapasok pa rin eh. So dito mo makikita, Win Gatchalian, na mahina ka. At inilagay ka ng mga kasamahan mo dyan kasi tanga ka. Inilagay ka nila Tito Soto dyan, binola ka ni Tito Soto kasi alam niya ikaw yung pinakagunggong na maniniwala sa mga pangumbubudol niya. Ako hindi ko tatanggapin yan. Magulo yan eh, unconstitutional yan eh.
Tapos tatanggapin ko, di patay gutom ka sa kapangyarihan, ganun. Pero sa ngayon, si Gatchalian daw muna ang gagawa ng trabaho ng leader ng Senado. Plano rin daw ni Gatchalian na mag-reach out sa minorya dahil kaibigan naman daw niya ang ilan sa mga miyembro nito, gaya nila Senator Joel Villanueva at Senator Dante Marcoleta. Kagabi lang ay parehas na naglabas ng memo si Senator Win Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano. Si Gatchalian, inutusan ang Senate staff na mag-work from home, habang si Cayetano sinabing tuloy ang Blue Ribbon hearing kaugnay sa flood control scandal. Kaya tanong ko kay Senator Win, hindi ba parang nakakalito na dala-dalawa silang nag-uutos sa mga empleyado ng Senado? Gate ni Senator Gatchalian, duly elected na ng mayorya ng Senado ang mga lider ngayon, pati kaya dapat daw na magkaisa na sila. Pagdating naman sa paparating na impeachment, Ano naging mayorya? 12 nga lang kayo. Putang ina, hindi kayo marunong sa math. Sa mathematics pa lang, hindi na kayo marunong. Ang kalahati ng 24, 12. So hindi majority yan, that's half. When you say majority, it's more than half. Tanga nyo. Na itong mga to nagsenador, tapos mathematics, basic mathematics, division, multiplication, addition, di marunong. Tapos gusto solusyon ng problema ng Pilipinas. Paano masusolusyon ng problema ng Pilipinas mga hudas na ito? Simpleng mathematics, kalahati ng 24, hindi na maintindihan na mas marami yan 13 sa 12. trial ni VP Sara Duterte. Sabi ni Senator Win Gatchalian na siya ang magpe-preside dahil siya ang acting Senate President. Pwede daw silang manumpa muli sa pagbubukas ng impeachment trial sa July 6. Nikki, pakinggan natin ang sinabi ni Senator Gatchalian. Under the rules, Gago, manunumpa sila ulit, sumumpa na sila. Tanginan to, tanga talaga eh. Bobo eh. ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President. Tayo ang magpe-preside ng impeachment. So magre-re-oath kayo, sir? Yes, yes. When will this happen, sir? It can happen during the impeachment. Magre-re-oath. Meron pala yun. Abno yung putya. Proceedings. Samantala, Nikki, paulit-ulit na sinabi ni acting Senate President Gatchalian na kanselado dapat ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Alam ninyo, ito ay ano natin ito si Chis Escudero kasi, sinasabi niya na hindi naman ako lumipat. Pumasok lang ako. Kasi nga pinatawag ito sa Malacanang. Pinressure talaga siya sa Malacanang dahil ipakukulong talaga siya. Pagdating anytime next week, ikukulong na siya kapag hindi siya lumipat sa minority at maging majority sila. So ngayon, pumasok lang daw siya, hindi daw siya lumipat, wala daw siyang affiliations, hindi daw siya majority. Basta pumasok lang siya dahil feeling niya yun yung tama. Pero yung pagpasok mo kasi gumulo lalo eh. Kung magulo na kasi yung Senado, mas pinagulo mo pa, Chis Escudero, kasi dalawa na nahati bigla yung Senado eh. Naging dalawa. Dahil sa'yo, yung bobo na yung 11. Dumagdag ka pa, so lalo sila naging bobo. So ngayon, binali nila yung batas, binali nila yung rules para maagaw nila yung kapangyarihan at ang talagang gusto lang nilang targetin yung Blue Ribbon Committee. Kaya nga naglagay sila ng bobo sa Blue Ribbon Committee. Alam mo, sa totoo lang, si Ping Lacson kasi matalino man yan. Matalinong tanga yan eh. Iba kasi yung bobo sa tanga. Oo. Kasi yung bobo, maintindihan mo kasi bobo siya. Pero yung tanga, yun yung nagpapanggap siya na bobo siya. Kaya ito si Ping Lacson, hirap na hirap talaga siya kasi mulat na ang mata ng mga kababayan natin eh. So, hirap na talaga siya sa Blue Ribbon Committee. Kaya nga yan umalis nung nakaraan eh. At ibinalik lang siya. Kaya ngayon umalis nung nakaraan kasi ang hirap talagang magsinungaling sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, sa age ng digitalization, sa age ng social media, sobrang hirap na talaga na magsinungaling kasi pag nagsinungaling ka, maya-maya lang, ang dami na kagad mga nagpapaliwanag sa iyo na mali yung pagkakaintindi mo. Ang dami nang sisend ng video na ito according to this video. Parang si Erwin Tulfo. Yabang-yabang ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo na lang. Sabi ni Rapi Tulfo, makapal ang mukha kung matapang ka. Cayetano, pumunta ka rito. Tapos biglang ang linis-linis niya, biglang lumabas yung video, nagpa-party siya, nakapalibot sa kanya, sandamukan na babae, may asawa siya. Sa bagay, ganun itsura ng asawa mo, mambababae ka talaga eh. Oy kayo wag niyong gayahin si Erwin Tulfo nag-asawa ng pangit na mayaman tapos putanginang yan. Kung kani-kaninong kumakabit wag kayong ganun, masama iyon kahit pangit niyang asawa niyo, pinapalamon na kayo, putyangin niyo, magstay na kayo sa asawa niyo, wag na kayo magharap ng ibang butas. Kung ayaw niyo, kung gusto niyo lang naman ng pera nung asawa ng babae, wag niyo nang pakasalan. Kunin niyo na lang lahat ng pera niya tapos saka kayo manchicks, hindi yung pinakasalan mo, inanakan mo.
O katulad nung una niyang asawa, meron siyang unang asawa tas iniwanan niya. Pucha yan, asawa niya pa yun, nagpakasal pa siya dito. O nagpakasal siya, mukhang manok yung pinakasalan niya. Mukhang manok, tangina yung may palong. Tas ganun ang itsura, mukhang laging bagong gising. Tsaka kahit naman sino siguro, talagang araw-araw yan ang makikita mo. Araw-araw aantukin ka pagka ganun yung makikita mo eh. Kaya siguro ganyan, kung saan-saan yan ng chichiks. Di umano Tas linis-linisan. Akala mo walang kasalanan. Akala mo akala mo isang hakbang lang ang nilagpas sa kanya ni Santo Domingo eh. Konti na lang sa langit na yung niya eh, yung susunod na tahanan niya, ganun siya kabait eh. Pucha yan. Daming chismis diyan, nagbibigay ng tips sa babae. Ganito. Tapos, akala ko nga yung kahapon dyan sa Blue Ribbon Committee, yung sinasabi na isang senador na nagpapa-line up ng mga babae, tapos pag hindi gusto, tinitipan na lang yung hindi gusto, iniiwan yung mga gusto. Mga gusto iniiwan yung mga gusto. Pucha nga na, dapat isang hiwa lang. Gusto nyo marami pang hiwa Nagulat ako, si Erwin Tulfo pala yun. Tapos magdidemanda daw si Erwin Tulfo patungkol doon sa Casa Maleta. Pero hindi niya dininay. Hindi siya magdidemanda doon sa human trafficking. Bakit human trafficking yun, mga bossing? Bakit human trafficking? Kasi ganito yan. Ang human trafficking, yung ginagamit mo yung tao para pagkakitaan. O halimbawa, yan, in the case doon sa pinag-uusapan dyan sa Senado, mayroon siyang babae, mayroon siyang mga babae, tapos, bugaw siya, kumbaga, mayroon kang bugaw. So yung bugaw, yun yung human trafficker, yung bugaw. Yung tinatraffic na human, yung ibinubugaw ng bugaw. Ngayon, bakit human trafficker si Erwin Tulfo? Kasi sangkot siya Sangkot siya doon sa human trafficking. Yung bugaw niya, nagbibigay ng babae sa kanya, tinatangkilik niya. Parang parang ikaw, marami kang pera, tapos mayroon kang mga grupo ng magnanakaw na lahat ng ninanakaw nila, dinadala nila sa'yo para bilhin mo. Ganon din yun, sangkot ka doon sa krimen. Dahil ikaw yung parokyano. So dapat ito si Erwin Tulfo diyan sa sa sinasabi ng mga Marines na yan, sa ginagawa niya, at least 2 beses daw na nagdadala sila ng babae sa kanya. So dapat yan talaga kasuhan ng human trafficking. Tapos walang pa yan, no bail pa yan. Kaya nga no bail yan Dahil dahil yung kaso na yan 15 years pataas kapag ikaw ay nakulong as human trafficker. Di ba? Ang linis-linis, ang yabang-yabang, itatalbog daw yung muka sa ni Cayetano, yung palakol. Pero siya, putsang inan yan. Manyakis ka pala, tumanggap ka na ng maleta, manyakis ka pa. Di umano nagre-react lang ako sa sinasabi ng mga Marines Committee kaugnay sa flood control scandal ngayong araw na ito dahil na rin sa kautusan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Hindi raw dapat papasukin ang mga resource persons dahil wala nga raw dapat Senate hearing ngayong araw. Pero alam mo, Nikki, iba ang nangyari. Pinilit nila Senator Cayetano at Senator Robin Padilla na maipasok ang mga Marines na Kasi nga, mahina si Win Gatchalian. Wala naman siya talagang kapangyarihan. Pinaramdam lang sa kanya. Para siya si Torre. Pinaramdam lang yung pagiging PNP chief tapos tinanggal din. Si Win Gatchalian, ganyan din, pinaramdam lang sa kanya, nagbigay siya ng utos. Putsang yung kauna-unahang utos na binigay niya, hindi pa natupad. Paano magiging magaling na Senate President yan? Hindi nga sa sinusunod ng staff ng Senado. Kasi mabuti pa yung staff ng Senado, naiintindihan nila na ang totoong Senate President, si Alan Peter Cayetano.